Roque mismo. Ngayon mga kababayan, meron na pong warrant of arrest si Harry Roque na inilabas po ng Regional Trial Court ng Angeles, Pampanga. Actually, hindi ko alam kung regional ba or trial court ng Angeles, Pampanga. So nilabas po ito at aarestuhin na nga ang bukod kay Harry Roque, nandyan pa si Cassandra Ong. Bukod kay Cassandra Ong, meron pang 97. 97, 98, hindi. 47 o 48, 49. Basta Harry Roque at 49 pang iba na sangkot no sa Pogo ay binabaan na ng warrant of arrest ng Regional Trial Court ng Angeles, Pampanga. 48 o pang 49 si Roque. So ngayon mga kababayan, baka marami po kayong maitanong. Kahit ako, may tanong ako. Paano nga ba to hulihin si Harry Roque? Nasa Netherlands nga. Nagsisik ng asylum or nagpa-file ng asylum para takasan niya ang kaso niya dito sa Philippines. So ngayon, paano nga ba? Alam niyo naman po mga kababayan na noon pa man, sinabi na ni NBI Director Jaime Santiago or Attorney Jaime Santiago na kung hindi man nila kaya na arestuhin together with the NBI, pwede silang makipag-cooperate sa Interpol. So ito na mga kababayan, may possibility or posible, hindi lang posible, idaan sa Interpol itong warrant para tikluin si Harry Roque. So ito mga kababayan, ito may ebidensya tayo. Bawat, Ron Friends, Miguel Love shoutout, bawat salita na binibitawan natin dito ay may pruweba, may ebidensya, at may patunay. Hindi tayo dito kwentong barbero na meron tayong puting ahas. Hindi tayo dito kwentong barbero ayon sa aking bubuwet, ayon sa aking ulok na blue, ayon sa aking tarugo na puti, na narinig, di umano, ayon sa aking kaibigang diwending masama, na chismoso. Di ba? So ito mga kababayan, meron po tayong ebidensya kung paano hulihin si Harry Roque sa pamamagitan po daw di umano sa Interpol. Pag sinabi natin di umano, allegedly sa Interpol. Pero ito mismo, hindi na to allegedly. Mismong tagapagsalita ng Department of Justice na idadaan sa Interpol ang arrest warrant ni Harry Roque. So ngayon, Kent, ano ba yung Interpol? Yung humuli kay Digong. Yung humuli kay Alice Go, na nahuli si Alice Go sa Indonesia, di ba? Si Digong sa NAIA. Ito si Harry Roque sa Netherlands. Ang susunod! Ito na po, mga kababayan. Arrest order para po kay Harry Roque and kay Cassandra. Yes, kahapon, nakatanggap po kami ng information galing sa PAOK na meron na pong in-issue ang court na warrant of arrest laban sa accused dun sa kaso na yon. Marami po sila, kasama din po dun ay si Cassandra Ong at si Harry Roque. Yung kay Cassandra Ong, sir, sabi po na Atty. Paso, yung legal counsel niya, hindi po niya makonfirm kung nandito sa Philippines si Cassandra Ong. Paano po kaya yung magiging pang isa-serve yung arrest warrant doon? Well, for persons who are not in the Philippines, we have to obtain jurisdiction over the person. Ibig po sabihin, kailangan po natin dalhin ang tao mismo doon sa korte. That is the only time na magkaroon ng jurisdiction ang court over the person. And that is the only time na pwede magsimula ang court doon sa trial niya. So, kailangan muna niya i-obtain yung jurisdiction. No? So, kung nasa ibang bansa po siya, we will have to go through diplomatic channels to be able to get her person back here into the Philippines to finally face her charges. Ganun din po kay former spokesperson Harry Roque na alam naman natin na wala naman talaga siya dito sa bansa. Again, we will have to go through diplomatic channels. At marami po yan na diplomatic channels available sa atin. Pwede po na direkta tayo makipag-usap sa gobyerno kung saan ang accused. Pwede rin po tayo dumaan sa iba't ibang international organization. Kasama na din po dyan ang Interpol. So these are the remedies available to a country who is looking for an accused who is no longer here in the Philippines. Pero ang gusto naman po ng Department of Justice, lalo na ngayon na inisyuhan na po ng warrant of arrest ang mga akusado, i-face nila yung kanilang mga kaso
sa court. That is all we want dahil ang gusto lang naman natin ay malaman ang katotohanan dito sa kaso na ito. Tayo po ay nag-issue ng resolution dito sa prosecution office, pero ang nag-issue po ng warrant of arrest ay ang korte na mismo. So, tayo ay isang party na lang lamang po doon sa court. As in, si Cassie Ong muna, meron na ba or maglalabas po ba tayo ng whole departure order against him? I have no information with regards to the application of the prosecution, no? Pero that is a remedy available to the prosecution to ask the court for a whole departure order. So accurate po bang sabihin na possible siya mangyari now that there's already a warrant of arrest against her? Yes, possible po na mangyari na mag-issue ang court ng whole departure order upon the request of the prosecution. Si former spokesperson Harry Roque, sinabi niya po sa statement niya kahapon that yung warrant of arrest gagamitin niya na isa sa mga evidence daw po sa pag-apply niya ng amnesty. Ano pong comment po ninyo doon? Depende po yan sa interpretation po no ng gobyerno ng Netherlands. Ang sa amin naman po, marami po kasing ibang akusado dyan. Hindi natin siya sinisingle out. Kumbaga, sangkot siya sa isang krimen na may ebidensya naman, final ho natin yan sa korte at ang korte na mismo ang nag-determine ng probable cause para i-issuehan siya ng isang warrant of arrest. As to the guilt or innocence of Mr. Harry Roque, it is not for us to say. It is for the court to say. Pero ang sa amin lang, we found that there is a prima facie case with reasonable certainty of conviction with regards to his involvement in the case. So yun lang po ang ibig sabihin ng resolution natin sa DOJ. Ngayon po na nasa korte, dun po magpe-present ng karagdagang ebidensya ang prosecution, dun na din magpe-present ng mga depensa ang mga akusado. Kaya korte na po tayo maglalaban. At ngayon dahil nga po na-file na natin sa court, we are now under the rule of sub judice. So we cannot anymore go through the merits of the case, kundi ang pwede ko lang ipaliwanag po sa inyo ay yung procedure, kung ano ang pwedeng gawin ng prosecution, kung ano pwede mangyari, kung sakaling nasa labas po sila ng bansa, ganoon lang po. But now that it's in court, we are now under the rule of sub judice. We can no longer talk about the merits of the case. So yun ha, mga kababayan, narinig ninyo. Oh, actually, sa totoo lang, ang gwapo. Oh. Ang gwapo ng tagapagsalita. Siguro pag isa ito si Sir na manghuli kay Roque, hindi magtutubay-two ng think si Harry Roque dito. Talagang titili at sasama talaga, oh my goodness. Sir, ikaw po ba ang maghuli sa akin together with Interpol? Hindi na ako mag-2x2 and 1x1. Tara, arat na. Kasi gwapo eh. Di ba? Ma'am Dali Sweet Bibs Castro, Ma'am Sweet Dali, ayan Bibs Castro. Nako mga kababayan, so narinig niyo naman po mga kababayan. Ito po, ako gusto ko lang magdagdag no. So, ang sabi nga dito, kung sakali man katulad kay Harry Roque, nasa ibang bansa siya, naglabas naman ng arrest warrant at dito si Cassandra Ong, hindi naman po ito si Cassandra Ong, hindi naman siya masyadong popular, no? Pero si Alice Go, kung saan nahuli, mahuhuli din si Cassandra Ong. Maliban na lang kung magputol ng ulo, palitan niya ng unggoy yung ulo niya. Oo, hindi siya makikilala. O, kung maghanap siya, pupunta siya sa ibang bansa, magparitoke siya, dating matangos ilong, gagawin niyang pango, hindi na siya makikilala. Pero yung fingerprint at kanyang Irish, no, yung kanyang sa mata niya, hindi po yun mawawala. Bakit? Uso na po kasi ngayon mga kababayan, di ba nagpagawa tayo ng national ID. Di ba meron tayong fingerprint? Pag kumuha ka nga ng NBI clearance, di ba? 10 mga daliri. Tapos ibigay na ang clearance. Walang dinatugur, ang tawag doon. Walang basta may tawag doon. Na record. So, di ba, bago ka kumuha ng NBI clearance, 10 mga daliri, naka-registered po 'yon. Walang dinogratory record. So ngayon, kahit magpapalit sila ng muka, andun pa rin yung fingerprint nila at yung kanilang iris or kanyang retina, yung kanilang mata. Kasi nga, di ba, minsan pag may mga trabaho tayo, alam ko naman na may mga trabaho tayo lahat. Di ba, dati, ang ating, ibig sabihin ng ating pag-login, logbook, libro-libro lang. Hanggang sa na-promote, time card na. Derogatory record. Yes po, MLTN. Di ba? Una, logbook lang, sunod time card, sunod biometric na, di ba? Tapos sunod yung mata. So yun mga kababayan. So ngayon,
mabilis lang itong hurihin si Cassandra Ong kahit magpalit nga ng ulo yan eh. Basta yung fingerprint niya, yun pa rin, mahuhuli siya. Yung kapatid nga ni Paruhinog, yung adik sa Usamis, di ba? Yung kapatid ni Mayor Paruhinog, yung pinapapatay ni Digong kay Espinido. Di ba? Yung pinahagisan ng Granada na drug lord. Yung kapatid nga nun, tumakbo ng Taiwan eh. Kasi bakit? Yung mga droga na supply noon from Taiwan. Itong grupo nila Digong, ang droga na supply from China. Kaya kukontsaba nila yun. Kaya nga pinapatumba nila si Paruhinog eh. Bakit? Hindi nila kakompetensya nila sa business yun. Sinong nakanood ng Batang Quiapo? Sinong nakapanood ng Batang Quiapo? Panoorin ninyo yung nahuli sila sa pier. Di ba? Unang distributor na binigyan sila Coco Martin. Tsaka si Mayor doon, tulay lang. Pero bukod pala doon, may another pa silang dinis-distributan. Yung babae sa Viva Max, yung singkit ang mata, hindi ko alam pangalan nun eh. Pero lagi ko nakikita nun, kaya nga minsan ginaganon-ganon ko nga yun eh. Pantasya, vitamin sa mata yun. Yung babae sa Viva Max. Kaya nga, di ba? Ganon ang nangyari. Kaya yun si Paruhinog sa Usamis, nagulat nga ako, napakarami namang drug lord sa Pilipinas. Bakit si Paruhinog lang ang pinatay? Kasi kompetensya nila sa negosyo yon. Kasi yung droga nila Paruhinog galing Taiwan. Yung droga na mga kaibigan ni Jigong galing China. Na which is, mamaya pag-usapan natin yung droga na yan. So ngayon, mga kababayan, kahit palitan nila, si Angela Kang, kahit palitan nila ng ulo, si Cassandra Ong, kahit magpalit ng katawan si Harry Roque, ang mukha niya ganun pa rin, hindi pa rin siya makakatakas, mahuhuli pa rin. Diba? So yun ang katunayan, mga kababayan, na ano bang gagawin sa warrant of arrest ni Harry Roque? Una, makipag-usap daw ang gobyerno ng Pilipinas sa mga kinauukulan na bansa kung saan nabilong ang accuser. Ibig sabihin ng accuser, yung katulad kay Harry Roque, yung nagkasala, yung binabaan ng warrant. So ano bang gagawin para makipag-usap sa ahensya ng ibang bansa? Una dyan, pupunta tayo sa Philippine Embassy. Siyempre, meron naman sigurong Philippine Embassy dyan sa Netherlands. Pagkatapos, para arestuhin si Roque, makipag-usap sa Interpol para ilagay sa red notice. Ganon yon, di ba, mga kababayan? Kaya ngayon, mga kababayan, yun ang katunayan at mismong sinabi mismo nitong tagapagsalita ng Department of Justice, no, yung gwapo na pinakita ko sa inyo kanina, na siya nagsabi mismo, hindi sila makakatakas. Kahit saang lugar sila, kung alam naman natin, ang mali lang kasi nito ni Harry Roque, sobrang yabang, ayan o, yung gwapo, di ba? Yan ang tagapagsalita. O kahit sungki ang ngipin yan, ang sarap. Naku, pag ito ang isa sa maghuli, sir, pwede ba magkasala na lang? Gaganon yan si Harry Roque. Yes, inaamin ko. Sige, nagkasala ako. Eto na, hulihin mo na ako. Ganon yun. Diba? Like po kayo mga kababayan. Ipantay nyo po. See yan. So yun po yun. Ma'am Nits Vlog, may galab shoutout po. So yun mga kababayan na